Noong 1944, gumawa ang US Army ng Peking hukbo mula sa goma, vinyl at mga recording tapos ginamit nila ito para lokohin ang mga Nazi. Tinawag nila itong Ghost Army. Hindi ito horror story, kahit mukha siyang ganoon. Ito ay isang sikretong unit para sa panlilinlang, hindi para sa direktang pakikipaglaban. Ang kanilang sandata, sining, tunog, teatro, psikolohiya, isipin mo ito halos 100 sundalo, arkitekto, inhinyero, artista, sound tech, at mga profesional sa advertising. Ang trabaho nila ay hindi bumaril. Ito ay para kumbinsihin ang kalaban na tinitingnan nila ang 15,000 hanggang 30,000 sundalo sa maling lugar. Paano mo mapepeke ang isang buong makina ng digmaan? Sa 4 na paraan. Una, mga inflatable na decoy. Sherman, jeep, canyon, truck. Mula sa ilang daang metro o isang German recon plane, mukhang mabigat ang mga tangke para durugin ang isang kalsada. Pero ang isang inflatable na M4, pwede mo itong bombahin, iligpit at ilipat sa loob ng ilang minuto. Pangalawa, tunog. Mga sundalong nagmamartsa, mga makina na umuugong, mga tangke na kumakalansing, mga sundalong sumisigaw. Tapos pinatugtog nila ang mga tunog na iyon mula sa malalaking speaker, sapat na malakas para marinig hanggang 15 milya. Sa isang listening patrol, parang isang buong batalyon ang gumagawa ng kampo sa likod lang ng burol. Pangatlo, panlilin lang sa radyo. Nagpadala ang mga operator ng Peking, naka-encode na usapan na katulad ng lakas at estilo ng isang tunay na dibisyon. Ang layunin ay hindi ang pagiging sikreto, kundi ang teatro. Hayaan ang mga German na maharang ito at paniwalaan ang bawat salita. Pang-apat, kapaligiran. Nagsuot ang mga sundalo ng mga patch at insignia ng mga unit na wala pa doon. Nagpakita sila sa mga bayan, umorder ng pagkain, nag-usap ng sapat lang. Hayaan ang chismis ang gumawa ng hindi kayang gawin ng mga leaflet. Nagsagawa sila ng halos 20 misyon ng panlilinlang sa France, Belgium, Luxembourg, Germany. Bago ang D-Day, nabuo ang plano sa Operation Fortitude. Kinumbinsi ang mga German na sa Pas de Calais tatama ang paglapag, hindi sa Normandy. Ang panlilinlang na iyon ay nagpabagal sa mga puwersa habang ang tunay na pagsalakay ay tumama sa mga dalampasigan. Marso 1945, Operation Betty. Nagpanggap ang Ghost Army na 2 dibisyon ng US, mahigit 60,000 sundalo. Nagtagumpay ang pagpanggap, lumipat ang mga depensa ng German, at ang mga tunay na sundalo ay tumawid sa ibang lugar ng may kaunting pagtutol. Ito ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Pagkatapos ng digmaan, sinabihan ang unit na manahimik. Sa loob ng 40 taon, hindi nila masabi sa kanilang mga pamilya ang kanilang ginawa. Noong 1996 lang inilabas ng US ang kanilang mga record, ang kanilang pamana. Libu-libong buhay ng Allied ang malamang na nailigtas, hindi sa bala, kundi sa